Hello mga ka-treasure hunters, mga bossing, magandang araw. Ito yung ating hinuhukay na treasure site. Ngunit siguro nakita nyo ang dami ng tubig dahil nasira yung ating submersible pump. So tatlong submersible pumps, medyo may kamahalan din, kaya naisipan namin na lumipat muna habang nag-secure pa tayo ng submersible pump. Ito yung daan papuntang another treasure site sa may itaas ng bundok. So ito yung ating backhoe na ginagamit para makapasok yung jeep natin kung saan nandoon yung mga gamit, makapuntang bandang itaas ng bundok. Kailangang i-prepare yung daanan. So ito yung backhoe na siyang lilinis, nag-prepare ng daan para makadaan ang ating jeep. So medyo paakit na tayo. Ang challenge ay maputik dahil umulan. Paakyat pa naman tayo ng bundok. Ito yung kasama natin, siya yung nag-assist. Ito, paakyat na tayo. Yung paglinis ba, paakyat na tayo sa bundok. Doon natin hukayin kung saan nandoon yung flagpole panahon ng mga hapon. Kaya lang naman medyo positibo tayo at willing yung ating financier na mag-invest ng money dahil naging kampo ito ng mga Hapon in the year 1940s. At saka ayon sa mga matatanda, yung mga nakasaksi, itong bundok na ito ay ginawang paliparan, ginawang airport ng mga Hapon. Kaya baka sakali meron tayong mahukay na treasure. Ito lang naman ay tsamba-tsamba, wala naman talagang sigurado, kaya nga ang tawag ay treasure hunting. Naghahunting ka ba ng treasure? Yung iba kasi, kahit ako nung umpisa ng part nito ay tinawag ko na Yamashita treasure retrieving, pero kalaunan naisip ko na pag sinabi mong nag-retrieve ka, kala mo ba yun bang talagang nandyan talaga? So ang ginawa ko ay mas tama yata pagtawaging treasure hunting. Pag nag-hunting tayo ng mga animals, hindi naman sigurado na makakuha talaga tayo. Kaya lang, ang sabi ng iba is sayang naman yung pira na ginastos. Pero ganun lang yan, no pain, no gain. Kung ayaw mong mag-invest, talagang wala kayong maaasahan, wala kang investment After all, may kasabihan tayo, a winner never quits. Ganun lang yan. So ito na ang ating backhoe. Nasa bandang itaas na tayo ng bundok. At pasensya na, hindi ko na nilagyan ng background music kasi gusto kong marinig ninyo para bang kayo mismo ay nandyan sa actual na area ba, actual site, parang nandyan kayo. Kung lagyan natin ng background music, medyo iba dahil sa totoo lang sa site wala namang music kundi itong ingay ng backhoe. Yan ang gusto kong iparinig sa inyo. Kaso lang, instead na 100% na volume, ang ginawa ko ay
18% lang para hindi naman sobrang ingay at saka para marinig nyo yung boses ko. Madali lang naman i-adjust yan sa pag-edit. Yung gamit ko pala ay InShot. Ito yung medyo na-master natin ng konti. Ay, meron bang master pero konti lang. Pardon for my words or my terms. Hindi naman talaga tayo Tagalog, hindi rin English speaking, kaya sana maintindihan nyo. Nasa ano na ito, higher elevation na. Tsaka ang init, mga bandang ano ito alas 11 ng umaga. Ang init kaya napansin nyo siguro, maski yung kuha natin sa video parang iba dahil sa ang tindi talaga ng init ng araw. Sige, pagtiyagaan nyo lang panoorin dahil ihahatid ko kayo sa mismong treasure site. Gusto ko sanang paigsiin pa, kaso lang mukhang hindi kayo makarelate if masyado nating shortcut. Although meron talagang part ng video na pinutol ko, yun bang ika nga ay redundant na or hindi na masyado kailangan, medyo pa balik-balik na, pinutol natin yun. Pasensya na sa aking Tagalog, pero kahit hindi tayo masyado magaling magtagalog, talaga namang Bisaya tayo. Meron pa rin nanonood. Maraming salamat sa higit na 7,000 subscribers. Maraming salamat talaga. Sana hindi kayo magsawang manood aking mga videos. Itong ginawa ng ating bako operator ay dito tayo gagawa ng madadaanan ng jeep or ng car. Kahit masyadong matarik yung pupunta natin, kakayanin dahil 4-wheel drive, no? Aywan kung ipapakita ko ba sa inyo. Actually yung gamit natin ay Hammer, no? Hammer. Pag Hammer, talagang nakaka-believe, amazing ang makina. Sinubukan nga naming paakyatin kahit wala pang daan, umakyat kaso lang na ako'y nagreklamo, sabi ko masyadong dangerous, kailangang iayos natin ang daan. So konting tiyaga lang para na rin nandyan kayo naka witness kung papaano gumawa ng daan sa top of the mountain. Ano ba yung top of the mountain? Tuktok ng bundok yata yun. Hindi ko lang sigurado. Anyway, malapit na talaga tayo sa ating treasure site. Kunting tiyaga lang. May puno ng lumboy. Aywan kung ano sa Tagalog yung lumboy. Basta lumboy. Yung dahon nga niyan ay ginagawang sigarilyo, ginagawang yusi ng mga sinaunang tao. Yun ang narinig ko. Ewan kung totoo. Sinubukan ko ng tikman yung dahon. Hindi maganda sa lasa.
By the way, kaya sinabi ko na sa tuktok tayo ng bundok, tingnan nyo naman. Pag tumingin tayo sa baba, yan ang makikita natin. Palayan, yung mga bahay, maliit na tingnan dahil nasa high elevation na tayo. Yan. At pwede nga na naging or ginawang paliparan or airport ito ng mga Hapon noong mga 1940s. Dahil sa lugar na ito yung pinakataas ang elevation, tapos parang plateau, yun bang kahit matarik pero malapad yung nasa top, kaya para sa akin totoo yun na may airport na ginawa ang mga Hapon. At hindi tayo magtaka dahil ang mga Hapon ay napaka-advance ng kanilang teknolohiya. Isipin mo, sa World War II, mayroon na silang mga eroplano. Kaya kasama sa planning nila yung pag-invade nila sa bawat country. Talagang samsamin yung mga kayamanan. At saan nila ilalagay yun? Lalo na pakiramdam nila ay malapit na silang matalo ng mga Amerikano. So no choice, kailangan itago yung kanilang mga daladalang kayamanan, yung mga naagaw nila, mga ginto, mga jewelries, mga precious stones. Talagang ibinaon nila yon, pero hindi basta-basta nila ibigay yun. Kailangang ibaon ng maigi, hoping na darating ang araw na sila'y makabalik dito sa ating bansa. Siguro maraming gagawing alibay, siguro sila'y bilang visitor lang, pero may daladalang gamit ang mga yan, pwede nilang hukayin, i-retrieve yung kanilang ibinaon. If ever na ang nagbaon ay hindi talaga actual na nakabalik, pwede namang ibinigay niya yung info, yung mapa, paano kukunin, dahil may mga traps yan eh. Ayun ang sabi. Hindi pa nga ako nakakuha ng treasure. So nakita nyo, may mga kasamahan tayo